Guys, kung natatandaan niyo po, meron tayong ipinost na matandang umabot sa edad na 100 taong gulang. At ngayon po sa edad na 108 buwan, siya po ay namayapa na. Alam natin masakit sa damdamin ng mga naiwan, pero kapag tadhana na talaga ng may kapal, ay wala na tayong magagawa. Guys, totoo pala na meron taong bago namayapa, nakakapagbilin sa mga may iwan ang gustong mangyari kapag siya ay namatay na. Ang bilin kasi ni Lola kapag namatay siya, ayaw daw niya nang may mag-aabuli sa kanya. Ang sagot naman ng mga anak, yun pa ba yung makikita mo kung ikaw ay patay na? Alam niyo bang ang isa sa habilin ni Lola na kapag namatay daw siya, ay gusto niya yung mga napapanood niya sa TV na habang inililibing ay may tugtog ng banda ng musiko? Gusto raw niya ito para ang lahat ng mga tao makikilibing ay hindi maramdaman ng hinagpis kundi masayang tugtugin ang maririnig. Ang bilin din ni Lola na magsuot daw yung kanyang pamilya ng itim na damit hanggang hindi nakakababang luksa. Pero ang anaso ng iba, hindi na raw ito uso ngayon. Ang mahalaga raw kasi ay yung buhay pa siya ay naipakita at naiparamdam sa kanya ang pag-aasikaso at pagmamahal. Guys, aminin natin sa ating mga sarili na kahit inalagaan natin ang ating mga magulang sa kanilang katandaan, ay marirealize pa rin natin ang malaki nating pagkukulang kapag sila ay nawala na. Marirealize at manghihinayang tayo kapag sumagi sa ating isipan noong panahong bata pa sila at nung kasalukuyang malalakas pa. Dala-dala natin ang panghihinayang kasi hindi natin naiparamdam ng todo-todo ang ating pagmamahal lalo't nagkamero na tayo ng pamilya. Hindi natin naiisip sa kasalukuyan na kailangan din nila yung atensyon ng mga anak. Ikaw ba paminsan-minsan naaalala mo rin sa iyong isipan nung panahong maliit ka pa? Yung kasama kanila kahit saan sila magpunta. Yung papasok ka sa eskwelahan kahit napakaraming gawain pero mas uunahin pa niya yung pagkaon sa anak, wag lang mapahamak sa daan. Yung kakainin ng malamig na bahaw, ititira yung mainit para lang sa anak na darating galing sa eskwela. At ang pinakamasaya pa, yung bago kayo matulog ay masasayang kwentuhan at tawanan dahil sa mga kwento ng nakaraan. Kung paano nagligawan at nagkatuluyan ang iyong ama't ina. At ang matindi pa nga ay yung kuro tamblo sa singit kapag may nagagawang kasalanan pero ang layunin na ituwid ang ating mga pagkakamali. Yung matutuwa kang sumalubong kapag galing sila ng bayan dahil alam natin may pasalubong kahit kapirasong candy at tinapay. Ganun kasaya diba nung panahong malalakas pa ang ating mga magulang? Sinong nakaka-relate dyan? Kapag matatanda na ang ating mga magulang at di na kaya ang maghanap buhay, ipinaparamdam ba natin sa kanila ang ating pagpapahalaga? Yung mga kwentuhan ba natin na ginagawa natin para lang palagi silang may kausap? Aminin natin sa ating mga sarili na kapag ang mga magulang ay wala na silbi at di na kaya ang maghanap buhay, karamihan ay basta na lang iniiwan sa isang tabi. Na kung minsan pa nga, hinahabol-habol niya tayo ng tingin dahil nilalampas-lampasan lang natin. Nandun yung nalilipasan sila ng gutom dahil nawawala sa oras ang ating pagpapakain. Nandun yung gusto kanyang mayakap pero bihira kang lumapit sa kanya. Naandun yung hinahanap-hanap niya ang dati mong paghalik at paglalambing pero parang nagbago ka na. Gusto kanyang hawakan at mapisil ang iyong mga palat pero hindi ka na niya maabot. Makahabag, hindi po ba? Pero hindi natin nararamdaman dahil abala tayo sa ating mga gawain. Guys, ikaw, buhay pa ba ang mga magulang mo? Napakaswerte mo kung buhay pa sila. Dahil kaya mo pang iparamdam ang pagmamahal mo. Swerte ka dahil mahahalikan at mayayakap mo pa sila. Swerte ka dahil maibubulong mo pa sa kanila ang salitang mahal kita. Kaya guys, kung buhay pa ang mga magulang mo, ibuhos mo na ang iyong pagmamahal para pagdating ng araw mawala sila, hindi mo masasambit ang salitang sayang. Sayang at hindi ko sila inalagaang mabuti. Sayang at hindi ko siya kinakausap palagi. Sayang at hindi ko naibuhos at naiparamdam ang talagang pagmamahal ko para sa kanila. Kaya sa mga buhay pa ang mga magulang, hindi pa po huli ang lahat. Mahal kita.